May PhD siya mula sa isang prestihiyosong unibersidad. Ang matalinong dalagang hinahangaan ng lahat sa lungsod namin. Ang ipinagmamalaki ng mga Garcia, matalino at makinang. Pero hindi niya nakayanan ang napakalaking dagok. Humugot siya ng lakas sa alkohol, sinayang ang kanyang buhay. At ganito siya nagwakas. Ang pagpili sa kanya ay pagliligtas sa kanya, liligtas sa pamilya Garcia, at liligtas sa akin. Magiging nanay mo ba ako? Ako. Hindi ako karapat-dapat. Isa lang akong lumpo. Ikaw ay, hindi ka isang lumpo. Naniniwala ako. Ikaw ang pinakamagandang nanay na maaring hingin ng sinuman. Sige. Kaya mula ngayon, ako na ang magiging nanay mo. Teka, kung si Elena, sa pag-ampon lang kay Jose, ay magiging tagapagmana ng Garcia, kung malalaman iyon ng publiko, hindi ba't katawa-tawa iyon? Maliban na lang kung si Elena ay makakakuha ng kasunduan sa Lim Group, saka lang makukuha ni Jose ang 10% bahagi. Dahil napili na ni Jose, ay respeto ko iyon. At tiwala ako sa kanyang desisyon. Tungkol naman sa 10% bahagi, gagawin natin ang mungkahi ni Maria. Elena, nanay ka na ngayon. Dahil nanay ka na ngayon, kailangan mong kumilos bilang isang ina. Mula ngayon, huwag mo akong bibigin. Ganun pala, laging pinapaboran ni Lolo si Elena. Sa lahat ng panahon si Elena pa rin. Para protektahan ang kanyang panganay na anak na babae, mahusay talagang magtago ang matandang lalaki. Isang batang ligaw na hindi kilala ang pinagmulan. Isang walang pag-asang lumpo. Isang perpektong pagtutugma. Kayong dalawa, magtulungan na lang kayo at maging katatawanan ng buong lungsod. Kung gayon, imulat mo ang iyong mga mata at panooring mabuti. Panoorin mo ang nanay ko at ako. Kung paano sa loob lang ng isang buwan, pababagsakin namin ang mga lihim. Jose, nandito na tayo sa bahay. Dito. Kayo nakatira? Hindi. Ito ang ating tahanan. Oo. Nasasanay na ako sa ganito. Ayos lang. Siguro iniisip mo, ang gulo-gulo talaga. Ako, hindi. Lilinisin ka agad ito ni nanay para sa iyo. Ay. Pasensya na, Jose. Siguro iniisip mo na ako ay walang silbi. Hindi. Ang mga walang silbi ay sila. Isang pasaway na tulad mo, ang lakas ng loob na sumigaw. Sa amin, lumpo lang naman siya. Ang pagbibigay sa kanya ng makakain, at pagpapatira sa kanya, ay sapat na kahabagan. Totoo yan. Kayong dalawa. Anong ginagawa ninyo? Meron kayong isang oras para linisin ang buong bahay na ito nang walang kapintasan. Kung hindi, magkakaroon ng kahihinatnan. Kahihinatnan. Gusto kong makita kung anong klaseng kahihinatnan ang iniisip mo. Noong wala ako rito, isang bagay lang ang pang-aapi ninyo kay nanay. Pero ngayong nandito na ako, kung maglalakas loob pa kayong umasta tulad ng dati, siguradong ipapaalam ko sa inyo kung ano talaga ang hitsura ng mga alituntunin ng pamilya Garcia kapag ipinapatupad. 3, 2, 1. Nanay, samahan kita sa itaas para makapagpahinga ka. Sige. Ang dating hiyas ng pamilya Garcia ay nilinlang at pinagtaksilan at nagwakas sa ganito. Sa kailaliman ng puso mo, siguro puno ka ng hinanakit. Ang pag-secure sa proyekto ng Lim Group, iyon ang paraan ko para matulungan kang maibalik ang iyong posisyon bilang tagapagmana. Iyon ang unang hakbang. Bigyan natin ng masigabong palakpakan ng bagong kasal. Opisyal na kayong pamilya ngayon. Nanay, tingnan mo, ito ako at ito ikaw. Nanay, anong tinitingnan mo? Wala. Jose, kaya, sa isip mo, ano ang itsura ng isang mabuting nanay? Para sa akin, ang mabuting nanay ay yung kayang ipagtanggol ang sarili
Kalmado sa ilalim ng presyon, hindi nagpapanik, parang superhero. Kalmado sa ilalim ng presyon, hindi nagpapanik, parang superhero. Ah, bahala na. Anyway, sa buhay na ito, hindi ka na magiging ganon. Bakit mo nasasabing hindi ko kayang gawin yun? Madulas, mahina ang loob, ni hindi mo nga kayang pamahalaan ang sarili mong mga katulong. Kung wala ako rito, sa kennel ka matutulog ngayong gabi. Ako. Nung wala ako rito, ang pang-aapi sa nanay ko ay sapat ng masama. Pero ngayong nandito na ako, kung maglalakas loob kang kumilos tulad ng dati, sisiguraduhin kong maranasan mo talaga. Kung ano ang mga alituntunin ng pamilya Garcia. Tama ka. Ni hindi ko nga naipagtanggol, ang sarili kong anak. Narinig kong dating tunay kang malakas, kaya kita pinili bilang nanay. Pero sa pagtingin ko sa'yo ngayon, ikaw lang ay isang walang silbing lasinggero, at iniisip mo pang makipagkasundo sa mga lim? Phew, Siguro dapat humanap na lang ako ng ibang nanay. Hindi, kaya kong magbago. Talaga. Una sa lahat, kailangan mong tumigil sa pag-inom. Siyempre kaya ko. Kaya mo bang ipagpatuloy kung saan ka huminto at bumalik sa larangan para makipagkasundo sa mga lim? Bakit hindi? Tingnan mong mabuti. Alis na ako ngayon. Kailangan mong maging isang malakas, independenteng bida. Ako na yan. Ako ang bida na kayang harapin ang lahat. Jose, sa tingin mo ba talagang, kaya ko talagang matupad ang kasunduang ito sa mga lim? Nanay, ikaw ang panganay na anak na babae ng pamilya Garcia. Ikaw lang ang maaaring kumatawan sa mga Garcia sa negosasyon sa mga lim. Naniniwala ako na kaya mo. Sige, pero na. Ginoong Lim, paumanhin sa pagkahuli. tuloy po. Impormante ni Maria, nakalagay na ang pain. Ngayon, hihintayin na lang natin na kumagat ka. Elena Cruz, isang tao lang ang ipinadala ng pamilya Garcia para kausapin ako. Bakit mo naiisip na nasa posisyon ka para makuha ang suporta ng pamilya ko? Ikaw ang panganay na anak ng pamilya Lim. Ang nanay ko ang panganay na anak na babae ng pamilya Garcia. Wala akong nakikitang mali doon. At saka, sa totoo lang, hindi ang pamilya Lim ang pumili sa amin. Kami ang pumili sa inyo. Ang talas ng dila mo, bata. Aba. CJ, sabihin mo nga, bakit mo naiisip na kayo ang pumili sa amin? Hindi mo ba alam, ang mga Lim at ang mga Garcia ay hindi kailanman naging magkaibigan? Alam ko, ang negosyante ay may isang kaibigan lamang. Ang walang hanggang kita. Maupo ka. Ang Green North New City ay nasa prime location. Napapaligiran ito ng 4 na universidad sa lungsod ng Ulap. Ang pagpapaunlad nito bilang susunod na CBD ng lungsod ng Ulap ay ang hindi maiiwasang trend. At ang pamilya Garcia ay may taon-taong karanasan sa real estate development. Kami ang pinakamahusay na makakapagpakinabang sa 10 milyong puhunang ito at makakakuha sa inyo ng pinakamalaking kita. Kaya handa kaming kalimutan ang nakaraan at makipagtulungan sa pamilya Lim. Bata, kailangan kong aminin, humanga ako. Ang nanay mo, mahusay talaga siyang nagturo sa'yo. At sino naman ang nagsasabing, hindi ako ang nagturo sa kanya ng napakahusay? Ikaw talaga. Napaka-interesante nito. Halika rito, Elena. Ang anak mo ay nagbigay sa akin ng malaking sorpresa. Ngayon, talagang curious na ako. Ikaw ang dating hiyas ng pamilya Garcia. Susunod, tingnan natin kung kaya mo pa rin magbigay ng sorpresa sa akin.
Kung gayon, Ginoong Lim. Maghintay ka na lang at makikita mo. Pakinggan natin ang plano. Sige. Pinadala kita para kumuha ng pera mula sa Lim Group. At halos isang buwan na, wala ka pang nakuhang kahit isang sentimo. Anong silbi mo sa akin? Tatay, ako. Huwag mo akong ako-ako. Mula nang maging lumpo si Elena, ikaw ang pinaglagakan ko ng pinakamataas kong pag-asa. Paano mo ginantihan ang pag-asa na yon? Elena Cruz? Laging si Elena lang. Bakit? Oh, Ginoo. Pakiusap, kumalma po kayo. Masyado pang bata si Maria, at walang karanasan. Bigyan niyo pa siya ng kaunting panahon, gaganda rin ang lahat. Bigyan pa siya ng panahon? Pagkatapos magtapos ni Elena, agad siyang nakakuha ng mga proyekto para sa akin. Pero siya, lumaki na ang anak niya, at ang ginagawa niya lang ay magtago sa likod mo buong araw. Ginoo. Si Jose naman, hindi ba niya sinabi na makukuha niya ang proyekto ng Lim Group sa loob ng isang buwan? Nasaan na siya ngayon? Wala man lang tayong nakitang bakas niya. Tama nga, tatay. Bakit hindi natin tanungin si Elena? Elena? Nasaan si Elena? Saan siya pumunta? Bakit hindi siya bumalik? Siya. Sa pagkakaalam natin, baka nasa kung saan siya. Naglalasing na naman. Paano siya magiging isang mabuting ina kung ganito? Jose, nasaan si Jose? Tatay, Ang tagal na. At ang batang iyon, hindi man lang dumalaw sa'yo, hindi mo pa ba nauunawaan? Sa puso niya, wala siyang pakialam sa ating pamilyang Garcia. Oo, Lolo, nang maghain ako ng tsa at magbigay galang sa'yo, wala si Jose dito. Mukhang hindi niya pinapansin ang mga alituntunin ng pamilyang Garcia at lalo na, hindi kanya pinapansin, Lolo. Kung tatanungin mo ako, ang batang ligaw na pinalaki sa kalye ay hindi dapat na ibalik. At tingnan mo ang sitwasyon ngayon, parehong-pareho ang ugali, magkamukha. Sino ang nakakaalam kung anong gulo ang kanilang gagawin? ito ang aking nahuli. Ay naku, ito. Ang tanga talaga ni Elena. Paano siya nakipagsabuatan sa pamilyang Lim ng palihim? Kaya nga hindi ko mabawi ang mga bayad sa loob ng isang buwan. At kaya nga si tatay, hinahamak ako. Sa tingin mo ba, ay napakahalaga mo para magtulungan ang mga Lim at Elena, para lang magpanggap at lokohin ka? Tatay, tingnan mo. Ginoo, tingnan ninyo. Magsalita ka. Ano ang alam mo? Ginoo, sabi ni Binibining Santos, basta't handang tumulong si Ginoong Lim para harapin ang pamilyang Garcia. Handa siyang ibigay ang kalahati ng ari-arian ng kanyang pamilya sa mga Lim. Katawa-tawa. Hindi pa ako patay, at gusto na niyang maghari. Isang taksil na walang utang na loob. Hanapin siya at ibalik siya sa akin. Tuloy lang ang inom. Elena, tingnan mo ang itsura mo. Tungkol sa ngayon. Utang na loob natin kay Ginoong Lim. Tatay, tingnan mo nga ito. Tingnan mo. Sabi ko na sa'yo, wala na talagang pag-asa yan. Habang tayo dito, nasa alanganin. Ano naman ang ginawa niya? Lasing na lasing kasama si Ginoong Lim, at paulit-ulit niyang tinatawag na Ginoong Lim. Nakakakahiya talaga, tatay. Narinig mo yan. Sabi ko sa'yo, hindi talaga siya magbabago. Nandito na siya sa bahay. Ginoong Lim pa rin ang nasa isip. Elena, nawawala na sa sarili mo. Kumakampi ka sa isang dayuhan. Matagal na nating pinaghirapan. Kung hindi ka inalagaan ng pamilyang ito, nagmamakaawa ka na sana sa kalsada. Elena, paano mo haharapin ang tatay mo ng ganyan? Mga gwardiya, Ipataw ang parusa ng pamilya. Ginoong Lim. bakit ang haba ng balbas mo? Uminom. Kaunti lang ng lahat. Walang kwenta ka. Ginawa mong kahiya-hiya. Ang pangalan ng Garcia. Ngayon, pagtuturuan kita ng hindi mo malilimutan. Jose, parurusahan na ni Lolo. Anong pakialam mo? Lolo, ano ba talagang kasalanan ni nanay kaya kailangan niyang parusahan? Pinahamak niya ang interes ng pamilya at tinalikuran tayo. Ngayon, nandito na ang ebidensya sa harap mo. Ano pang pagtatalo? Ang litratong ito, hindi ba kinuha ito ni Tita Maria? Tita Maria, bakit mo binabantayan si nanay? Natatakot ka bang bumalik siya sa dati at makipagkompetensya sa'yo para sa posisyon ng tagapagmana? Ikaw, ano kung ginawa ko? Ebidensya ang litrato. Lihim siyang nakikipagsabuatan. Kay Ginoong Lim, nagkakasundo, tinalikuran ang pamilyang ito, at binabalak labanan ang mga Garcia. Hindi ba yan ang totoo? Nakikipagsabuatan? Eksakto, nakikipagsabuatan. Ano pa bang sasabihin? Nakakuha ang nanay ko ng kontratang 10 milyong dolyar para sa proyekto ng bagong lungsod ng Hilagang Lunti mula sa Lim Group. At nabawi pa niya ang milyon-milyong utang nila sa atin. Kaya nga ang nanay ko ay napilitang uminom hanggang mawalan ng malay. Kaya nasaan na yung pagsasabuatan na sinasabi mo? Impossible.
Walang silbi siya. Paano siya makakakuha ng kontrata sa Lim Group? Kita mo, dapat nakikipagsabwatan siya sa kanila. Pakitang tao lang yan para sa atin. Kung ganon, Lola, ang sinasabi mo, ang Lim Group ay nag-aksaya ng proyektong 10 milyong dolyar para lang magpakitang tao sa inyo? Ang taas naman ng tingin ninyo sa sarili ninyo. Totoo ba ito? Ito nga talaga ang bagong proyekto ng bagong lungsod ng Hilagang Lunti sa pakikipagtulungan sa Lim Group. Tatay, huwag kang makinig sa mga magagandang salita niya. Niloloko ka niya. Ilang taon na siyang walang silbi. Ilang araw pa lang, paano siya makakakuha ng kontrata at mabawi ang pera? Paano nangyari yon? Ikaw. Elena, ikaw. Ginoo, hindi mo ba kilala ang sarili mong anak? Lasing na lasing siya. Wala siyang kahit katiting na dignidad ng isang tagapagmana ng Garcia. Kung ang isang tulad niya ay talagang makakakuha ng kontrata, iyon ang pinakamalaking katatawanan. Tatay, tingnan mo rito. Dito mismo, dito pumirma si Victor. Pero walang tatak ng Lim Group. Peke ang kontratang ito. Sinungaling ka. Sinusubukan mong lokohin kami ng peking kontrata. Sino ang nakakaalam kung anong masasamang bisyo ang natutunan ng batang ito sa kalsada? Tatay, palabasin mo sila, ngayon din. CJ, talagang pinagbuti niyo. Ang galing ninyong magkasabwat. Magkamukha kayo. Hindi ko inakala na si Elena at si Jose ay bababa sa antas na pagtataksilan ang sarili ninyong pamilya, mga gwardya. Tara na. Ginoong Garcia, dapat matagal mo nang ginawa ito. Isang malaking kahihiyan sa pamilya at isang sinungaling na pasaway. Anong karapatan nila na mabuhay sa yaman ng pamilya Garcia? Namumuhay ng marangya sa pera ng pamilya. Eksakto, dapat matagal na silang pinaalis at pinabayaan na lang. Mga sinungaling. Anong mga sinungaling? Si Jose ang pinakamabuting bata sa buong mundo. Dahil anak ko siya, tatay. Kung may itataboy ka man, ako na lang ang itaboy mo. Kakauwi lang ni Jose. Hindi natin siya pwedeng paalisin ulit. Ginoong Garcia, huwag kang magpadaig. Kung mag-aatubili ka ngayon, mamaya, sino ang nakakaalam kung anong gulo ang gagawin nila? Elena, ngayon, sumobra ka na. Bitawan mo, kami na ang aalis. Lolo, kung hindi ka naniniwala sa akin, wala nang saysay ang sasabihin ko. Kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, gusto kong makipagpustahan kay Tita Maria. Anong pustahan? Ipinapusta ko ang lahat ng shares na pag-aari ni nanay at sa akin bilang aking pusta. Panaginip lang yan. Malapit na kayong lahat mapalayas. Anong klaseng shares ang pinagsasabi mo? Ang pustahan ay kung totoo o peke ang kontratang ito. Kaya Tita Maria, natatakot ka na ba? Anong dapat kong katakutan? Ang mga peke ay laging nahuli. Tinatanggap ko ang pustahan mo. Kung matatalo ka, kailangan mong ilipat ang lahat ng shares mo. Kay Luis. At kung ako ang manalo? Tita Maria, Anong gusto mo? gusto ko ang lahat ng shares mo ay mailipat sa akin. Ang kapal ng mukha mo, huwag kang magmalaki. Anong problema, Tita Maria? Natatakot ka na ba ngayon? Anong dapat kong katakutan? Sige, pustahan na. Perpekto. Lahat ng narito ay pwedeng maging saksi natin. Tatawagan ko si Ginoong Lim ngayon din, para itanong ang pagiging tunay ng kontrata. Hindi na kailangan dahil sila ay narito na. Tuloy lang ang inuman. Elena. Sino ang mag-akalang ang dating bituin ng pamilya Garcia ay hindi lang ganito kagaling, kundi mahusay pa uminom? Ikaw ang klaseng kaibigan na determinado akong makuha. Bigyan mo ako ng sandali para sa bagong dokumentong ito. Ipapadala ko ito sa iyo kaagad. Ginong Lim, ang lagda mo ay mas mabigat kaysa anumang opisyal na selyo. Tutu. Pero lasing na ang nanay ko. Maaari bang ipadala ang kontrata at ang bayad direkta sa pamilya Garcia? Ikaw, bata. Lalo kitang nagugustuhan. Huwag kang mag-alala, ang bagong kontrata at ang pera, ipapadala ko ang mga ito sa pamilya Garcia kaagad. Narito na sila. Dumating na ang kontrata mula sa Lim Group. Narito na ang kontrata ng Lim Group. Si Ginoong Lim ay naghahangad ng masayang pakikipagtulungan sa dalawang pamilya. Paano ito nangyari? Ang utang ng Lim Group, nandito lahat. Si Ginoong Lim ay naghahangad ng masaganang pakikipagtulungan para sa dalawang pamilya. Mabuti.
Impossible. Inasahan na ni Ginoong Lim ang inyong mga reaksyon. Sinabi rin niya sa akin na magdala ng mensahe para sa inyong lahat kung mayroong sino man dito na may problema sa kontratang ito. Pumunta ng diretso sa Lim Group at kausapin siya. Personal na tataguyod ni Ginoong Lim, sina Binibining Santos at Ginoong Jose. Si Victor Lim ay isang dayuhan lamang. Paano siya nangahas na makialam sa aming pamilya? Nang ganyan? Ang lahat ng sinabi ko ay eksaktong mga salita ni Ginoong Lim. Binibining Santos, kung mayroon kang anumang pagtutol, maaari mo itong dalhin ng diretso kay Ginoong Lim upang pag-usapan ng mga detalye. Ikaw. Kinatawa ni Ginoong Lim, naiintindihan ko ng lubos ang mga intensyon ni Ginoong Lim. Sa lalong madaling panahon, isasama ko sina Elena at Jose upang personal na magpasalamat sa kanya sa kanyang tahanan. Magaling mag-isip si Ginoong Lim. Aalis na ako. Nakakainis kayong mga tanga. Para kayong mga baboy, kakakuha lang natin ng kontrata sa mga lim. At ngayon, gusto niyong kalabanin ang tagapagmana ng mga lim? Ako. Pakiusap, Ginoo, wag po kayong magalit. At ikaw, hindi ko dapat hinayaang makialam ka sa edukasyon ng pamilya Garcia. Ngayon, malinaw na sa akin, sa buong pamilyang ito, tanging sina Elena at Jose ang talagang may nagagawa. Tungkol naman sa inyong lahat, wala kayo kundi mga bata. Mga bata lang. Lolo, pakiusap, huwag po kayong magalit. Huwag po kayong masyadong ma-stress. Nakikita mo? Si Jose ang may matinong pag-isip. Alam niyang alagaan ang kanyang lolo. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang iniisip ng matandang hanggal na iyon para magbigay ng ganoong halaga sa isang batang kalye na nasa labas sa loob ng 11 taon. Tatay, kung wala ng ibang bagay, aalis na ako. Hoy, sandali. Sino ang nagsabing pwede kang umalis? Tita Maria, nakalimutan mo na ba ang pustahan natin? Tama na. Pagod na ako. Lahat pwede na kayong umalis. Tara na. Halika na, tara na. Lolo, nagpadala ng mga tao si Tita Maria para bantayan kami ni Nanay. Jose, huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya. Mukhang hindi gaanong pinahahalagahan ni Ricardo si Elena gaya ng inakala ko. Mas pinahahalagahan niya ang pamilya Garcia. Malamang na hindi niya basta-basta papalitan ng tagapagmana. Ayos lang, marami pa akong ibang paraan. Jose, inapi ka ba nila kanina? Lasing ako. Wala akong naaalala. Hindi, nandoon si Lolo. Walang sino man sa kanila ang nangahas na apihin ako. Ganoon ba? Jose, saan mo ako dinadala? Naglilibot lang para lang makapagpahinga ka. Sa nakaraang buhay ko, dito sa harding ito inilibing ni Elena ang katawan ko. Ito ang paboritong lugar. Ng kanyang tunay na ina. Ito ang lihim na taguan ng kanyang pamilya. Pasensya ka na, Nanay. Kailangan kong gamitin ang harding ito para mabuksan ang depensa ni Richard, para mapagtanto niya kung sino talaga ang perpektong tagapagmana. Likas na paranoid si Ricardo. Maraming taon nang wasak si Nanay. Pero ngayon, nagawa niyang makipagkasundo sa mga lim. Gusto niyang malaman kung paano niya nagawa yon. Bumaba pa siya para sundan ang sarili niyang anak at apo. Ito ay Saan ito? Mukhang matagal nang hindi nalilinis ang lugar na ito. Ito ang lihim na taguan ng nanay at tatay ko. Noong buhay pa ang nanay ko, hindi niya pinapapasok dito kahit sino. Pagkamatay niya, pinakasalan niya si Evelyn. Kaya wala nang nagbigay pansin sa lugar na ito. Nanay, mahal na mahal siya ni Lolo, di ba? Minahal. Kung minahal niya talaga, bakit niya pinakasalan si Evelyn? Bakit siya nagkaroon ng 3 anak sa kanya? Bakit, sa lahat ng mga taong ito, hindi ko man lang narinig na banggitin niya ang pangalan ng nanay ko? Baka dahil hindi siya nangaas. Ano? Ito ang paborito. Nasampagitan ng nanay ko. Nanay, kung hindi ikaw ang naglagay nito, siguro si Lolo. Si Lolo ang pinuno ng pamilya Garcia. Ang buong kumpanya ay nasa balikat niya. Wala siyang magawa. Lalong hindi niya magawang magpakita ng kahinaan. Hindi nga niya magawang banggitin ito kay Lola. Itinatago niya ang lahat ng pagmamahal na yon. Kaya pala. Tama si Jose. Tatay. Lolo,
Ang nanay mo, si Clara. Ang pag-ibig ng buhay ko. Lolo, ang buking iyon ng sampagita. Ikaw ba talaga yon? Bata ka. Napakaliit at hindi halata ng booking yon. Napansin mo pa rin. Syempre naman, ano pa ba ang aasahan mo? Noon, pinakasalan ko si Evelyn. Para sa kapakanan ng Santos Group. Pagkatapos ng lahat ng mga taon, hindi ko inasahan na magdaramdam ka pa rin. Tungkol doon. Tatay, hindi naman sa nagdaramdam ako. Naiisip ko lang na napaka hindi makatarungan para sa nanay ko. Elena, mabuti kang tao, Elena. Naalala mo ba ang ipinangako ko sa'yo? Na kapag nagtagumpay ang negosasyon mo sa Lim Group, ibibigay ko ang 10% ng mga saham ng Santos Group kay Jose. At paninindigan ko ang salita ko. Elena, sa isang anak na tulad ni Jose, oras na para kumilos ka na. Gagawin ko, tatay. Clara, sa lahat ng mga taon, si Elena ay napakalungkot. Walang sigla sa buhay. Nasasaktan ang puso ko kapag nakikita ko siya sa ganoong kalagayan. Buti na lang. Ngayon ay bumalik na ang sigla niya. Mas maayos na ang lagay niya. Pero pagdating kay Maria, laging may binabalak. Yun ang ikinababahala ko. Baka, maibigay ko na lang ang Santos Group kay Elena balang araw. Siguro sa ganung paraan, ang pinakaligtas na pagpipilian. Ang ina mo, Clara. Ang babaeng pinakamahal ko sa buhay ko. Alam ko yan, pero kahit tunay na damdamin, Pwedeng biglang magbago. sa pangalawang pagkakataon, ang kapalaran ko ay dapat nasa kamay ko. Maria, nagsisimula pa lang ang pagbabalikwas ko. Nanay, Ano yun? binigyan na ako ni Lolo ng 10% ng shares. Kasama ang sayo, ang pinagsamang shares natin ay lampas na sa kay Maria. Nanay, ano ang nasa isip mo? Naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Pero Jose, ang pamilya Garcia, paano nila papayagan na maging tagapagmana? Ang isang nasa wheelchair. Nanay, magagamot ang mga paa mo. Hindi naman ako tinanggap ni Tita Maria at ng iba pa. Kung sila ang makakontrol at maging pinuno ng pamilya, Siguradong itatapon nila ako. Pero kahit ano pa ang mangyari, siya ang iyong tunay na ina. Nanay, hintayin mo lang! Kapag kumalat ang balitang binigyan ako ni Lolo ng shares, hindi magtatagal at magiging balisa na si Maria at ang mga kasama niya. Ang pasaway na iyon. Nakakuha talaga ng shares. Dapat pinatay ko na siya ng isilang pa lang. Kaysa hayaan siyang magtaksil sa atin ngayon. Sino ang mag-aakalang si Jose ang makakagawa nito? Kung siya at si Elena magpapatuloy nito, sa bahay na ito, wala nang lugar para sa akin. Galit siguro sa atin si Jose dahil hindi natin siya tinanggap. Nanay, tatay, diretso na ako kay Jose para magpaliwanag. Ibibigay ko sa kanya ang pwesto ko. Si Luis ang tunay nating anak. Ang pasaway na yon. Hindi karapat-dapat maging kapatid mo. Elena, Jose, maghintay kayo. Ngayon, gagawa ako ng isang malaking bagay. Sisiguraduhin kong makita ni tatay. Na kumpara sa kanya, ako ang mas karapat-dapat na mamuno sa pamilya Garcia. Binibining Santos. Huwag nang mag-aksaya ng oras at mag-usap na tayo ng diretsahan. Ang load sa South District sa susunod na buwan ay magiging bahagi na ng bagong economic district. Bumili ka ngayon, ipagbili mo, at 3 beses ang kita mo. Legit ba ang impormasyong ito? Binibining Santos. Ito ay impormasyong galing sa loob. Kung hindi ka naniniwala sa akin, humanap ka ng iba. Hindi. Nagtatanong lang. Kunin mo ang pera. Babayaran ka kapag tapos na. Tapos na. Ang isda ay kinain na ang pain. Uy, tapos na. Nahuli na ng isda ang pain. Talagang hindi kanya pinaghihinalaan.
Hindi. Akala pa rin ng babaeng iyon na isasama niya ako sa deal. Mabuti, nagpapadala na ako ng 3 milyong piso sa account mo. Makakapaghanda ka ng umalis ng bansa. CJ, Jose, paano kung ilabas ka na ni nanay sa pamilya Garcia ngayon? Ang pagpasa ng Santos Group kay Tita Maria. Nanay, guguho niya ang pamilya Garcia. Guguho niya ang lahat ng pinaghirapan ni na lolo at lola sa buong buhay nila. Kahit na medyo kulang siya sa kakayahan. Pero matapos turuan ng iyong lolo, sa loob ng maraming taon, tiyak naman ay natuto siya ng konting pagpipigil. Subukan natin yan. Sa nakaraang buhay ko, mga kalahating buwan mula ngayon, may iaanunsyong mga regulasyon sa kapaligiran. At ang lupa sa distrito ng Timog ay itatalaga bilang pollution control zone. Ang sino mang nag-invest ng walang ingat sa lupang iyon ay mawawalan ng lahat. Gagamitin natin ang lupang ito para makita kung talagang karapat-dapat siya. Na maging tagapagmana ng Santos Group. Si Maria ay isang bata lamang. Hindi talaga bagay na mamuno sa pamilya Garcia. Kung nag-research lang sana si Tita Maria, dapat alam niya. Na tinanggal si Carlos noon pang mga taon, ang kanyang tinatawag na inside tip ay isang scam lang. Pero hindi na siya nag-abala. I-liquidate lahat ng cash natin ngayon din. At pati na rin ang lahat ng aking real estate. opo, ma'am. Sandali. Pumunta ka sa bangko. Gamitin mo ang aking share sa Santos Group bilang collateral. At kumuha ng isa pang loan na nagkakahalaga ng 500 milyong piso. Kapag nakuha ko na ang lupang iyon, si Elena at ang pasaway na Jose ay mapapalayas na sa pamilya Garcia ng tuluyan. Binibining Santos. Napakadelikado na mag-leverage ng ganoong kalaking halaga. Paano kung... Walang kung sakali. Gawin mo lang. Opo, ma'am. Kung nagtanong lang siya kay Lolo, malalaman niya na ang lote. Na dapat sana ay magbibigay sa kanya ng triple ang tubo. Ay talagang isang mainit na patatas. Pero hindi, napakatanga at napakasama niya. Nanay, kung gusto mong protektahan ang Santos Group, protektahan ang grupo, protektahan ako, kailangan mong lumaban ang posisyon ng tagapagmana. Para kay Jose at para sa pamilya Garcia. Para sa posisyong ito bilang tagapagmana, kailangan kong lumaban. Mula ngayon, ipinatutupad na ang batas sa pag-iwas sa polusyon ng lupa. Ang lupain sa South District ay minarkahan na bilang isang kontaminadong zona. Lahat ng development project doon ay pansamantalang pinahinto. Nasaan si Maria? Hindi na siya nakikita sa loob ng 3 araw. Tatay, paano ko malalaman kung anong ginagawa ni Maria? Hindi niya sinasabi sa akin. Ako wala rin akong alam. Pumunta ka sa bahay ko. Ngayon na. Pumunta tayo sa bahay niya. Tara na, bilisan niyo. Vivian. Diyos ko, ang dilim dito. Bakit walang nagbubukas ng ilaw? Vivian. Vivian. Anong nangyayari? Nasaan ang pera? May pera ka ba? Bigyan mo ako ng pera. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo lang sa akin ang pera. Bigyan mo ako ng pera. Vivian. Ikaw, ano ang ginawa mo? Ano nang ginawa mo? Ano ba yan? 600 milyong dolyar. Maria. Ano ba talaga ang nangyayari? Yung lupa sa distrito ng Timog. Doon ko inilagay ang puhunan ko. Yung lupang iyon. Paano ka naging ganoon ka, pabaya? Yung batang si Carlos. Binigyan niya ako ng peking impormasyon. Tinakasan niya ako kasama ang lahat ng pera ko. Tumakas sa bansa. Papatayin ko rin siya sa bandang huli. Maria, paano ka naging ganoon katanga?
Magkano ba talaga ang ininvest mo? Lahat ng meron ako. Maria, Wow, talagang wala kang kapantay. Lampas na lampas ka sa akin. Tinaya mo ang buong ipon mo sa buong buhay. Paano mo na itaya? Maria, para sa ganito, dapat kay nanay ka lumapit. Ang pagpunta mo sa amin ay hindi makakatulong sa'yo. Siyempre, si nanay ay tiyak na aayusin ang gulo mo. Eksakto. Kinuhanan ko rin ng pangako ang lahat ng shares ko sa Santos Group at isinangla ko sa bangko. Tapos umutang pa ako ng 500 milyong piso. Nawala rin lahat. Baliw ka. Hindi pwede. Walang makakapag-cover para sa iyo dito. Kailangan kong sabihin kay tatay. Kung maglakas loob kang magsabi ng kahit isang salita tungkol dito, huwag mong sisihin ako, ang sarili mong kapatid, kung hindi ako magpaparaya. Maria, Kung malaman ito ni tatay, talagang magdudusa ako. Hindi naman talaga ninyo iniisip na ang posisyon ng tagapagmana ng pamilya Garcia ay mapupunta sa inyong dalawa, di ba? Ni hindi ko na pag-uusapan si Elena. Sa tingin ko, yung matandang lalaki, mas gugustuhin pa niyang ibigay ang posisyon ng tagapagmana sa isang tulad ni Jose kaysa sa alinman sa inyong dalawa. hala, sige na. Ate, Kumalma ka lang. So, ano ang sa tingin ninyong dapat nating gawin? Gusto ko, natipunin ninyo ang lahat ng available na pera ninyo at ibigay sa akin ang bawat sentimo. Huwag kang magpanik. Hindi ko kailangan ang pera ninyo. Gusto ko lang, mabawi ang mga shares na karapatan kong makuha. Huwag kang mag-alala. Basta't handa kayong ibigay ang pera. Sa hinaharap, hanggat ako, si Maria, ay may makakain. Sisiguraduhin kong makakakuha kayo ng parte ninyo. Gagawin namin ang lahat ng sinasabi mo. Chloe, Nicole, anong nangyari sa kapatid mo? Bakit hindi pa tayo pinapapasok? Huwag kang mag-alala, bayaw. Wala namang problema. Si Elena at Jose pa? Anong ginawa nila? Kalimutan mo na. Huwag ka na lang makialam, bayaw. Lahat kayo. Tara na. Hindi ito mapapatawad. Dapat noon pa, inalis na natin yung batang yon. Bayaw, bunso, bigla ka na lang dumating nang hindi inaanyayahan. Ayos lang yon, pero nanapak ka pa talaga. Ano ba sa tingin mo ang ginagawa mo? Yung bayaw na yun at ang kapatid niya, basta-basta na lang dumating. Nakakainis na nga. Tapos ang kapal pa ng mukha niyang manuntok sa akin. Ano ba ang gusto mong gawin? Kapatid mo siya, anong karapatan mong itulak siya? Mag-sorry ka ngayon din. Bulag ka ba? Siya ang unang nanuntok. Eh ano naman? Naiintindihan mo ba? Mula nang dumating ka sa pamilya Garcia, ang nanay mo ay wala na. Naging mapayapang araw. Ano ba ang utang namin sa'yo sa nakaraang buhay? At kailangan mong gawing impyerno ang buhay namin? Ikaw pa ang may ganang magsalita tungkol sa nakaraang buhay? Mahal kong Tita Maria, anong katangahan na naman ang nagawa niya kamakailan? Sabihin mo sa akin para matawa naman ako. Pasaway ka. Gagantihan kita. sino ang may lakas ng loob? Ang kapal naman ng mukha mo. Anong karapatan mong apihin ang anak ko? Elena, si Jose ang unang nanulak sa akin. Huwag na naman ito. Wala ka na bang ibang maisip? Mabuti, ako ang nanulak sa kanya. Jose, halika rito. Ipinagtatanggol mo siya? Sa susunod, kung may mga aapi sa'yo, hindi sapat ang pagtulak lang. Tandaan mo, gamitin mo ang iyong mga kamao. Naiintindihan mo. At kung may mangyaring masama, nandito ang iyong nanay para sa'yo. Ha? Pumunta kayo rito para awayin ang anak ko. Kakaiba ang kilos ni Maria nitong mga nakaraang araw. Ikaw ang may pakanan nito, di ba? Bakit hindi mo siya tanungin kung ano talaga ang ginawa niya? Alam mo siguro ang isang bagay. Ang mayordomo, samahan mo sila palabas. Ginoo, maaari po kayong umalis. Jose, Tara, maglaro tayo ng chess mamaya. Sige. Kaya ganito pala ang pakiramdam kapag nandyan ang nanay mo para ipagtanggol ka.
Nanay. Bawat share na ibinenta ni Maria. May mga tao na ako na nag-aasikaso. Binibili ang mga iyon ng palihim. Nanay, malamang nababaliw na ngayon si Tita Maria. Ibinenta niya lahat ng shares niya. At isinangla ang mga ari-arian niya. Naglakas paloob pa siyang kumuha ng high interest loan para maglaro sa leverage. Ang lupain sa distrito ng Timog ay naging isang basurahan na ngayon. Kaya naman pala siya nababaliw. Nanay, ano sa palagay mo ang susunod na gagawin ni Tita Maria? Ang hayop na nasukol, kakagat. Isasama niya si Carla at sinika sa pagbagsak niya. May plano na si nanay para salubungin iyon. Sagalero si Carla. At sinika naman, mahilig sa mga gwapong lalaki. Basta't maayos natin ang dalawa. Iyon na ang huling hibla para kay Maria. Ang huling suntok, ang wakas para sa kanya. Sipain mo habang nakahandusay. Checkmate! Tyson, Ang tagal na nating hindi nagkita. Binibining Santos. Ano ang dahilan ng karangalang ito? Ano ang kailangan mo? Kailangan kong upahan ang lugar mo para sa isang araw. Sabihin mo ang presyo. Sa iyo na rin ang lahat ng kita ng kasino. Oo. Kailangan ko lang ang lugar mo para magtanghal ng isang munting palabas. Elena, mahigit 1 dekada na ang nakalipas. At bigla ka na lang sumulpot na may daladalang suntok. Tumigil ka na. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Naibigay na namin ang lahat ng pera namin kay Maria. Anong pera pa ang natira sa'yo para magsugal? Kasalanan niya ang lahat. Tinakasan niya ako kasama ang lahat ng pera ko. Kaya nandito ako para bawiin iyon. Maging mabait na bata ka na lang at umuwi ka. Huwag kang makialam sa paghahanap ko ng pera. Paghahanap ng pera? Seryoso ka? Akala mo hindi ko sasabihin kay Maria? Oh, Binibining Santos. Ano ang dahilan ng iyong pagdalaw? Papanalunin kita ng kaunti ngayon. Maglaro tayo. Halika na. Magbigay ka ng baraha. Sabi ko tumigil ka na sa paglalaro. Pwede bang tigilan mo na ako? Binibining Santos. Ayos ka lang ba? Maglaro tayo. Maglalaro pa ako ng ilang kamay. Binibining Santos. Ito ang bagong dealer natin. Gwapo, di ba? Dati siyang modelo. Siya ang makakalaro mo. Sige na. Dito po, Binibining Santos. Ipamahagi mo na ang mga baraha. Sige na. Nanalo ako. Nanalo na naman ako. Isa pang round. Ang gwapo niya. Nanalo na naman ako. Binibining Santos. Halos 500,000 piso na ang natalo ko sa'yo. Dapat tumigil ka na habang maaga pa. Iiwan ko na kayong dalawa. Hoy, binigyan ko ang kapatid mo ng 500,000 piso. Ngayon, ibigay mo na. Sa susunod, babayaran kita noon. Muli. Mag-deal muli. Dagdag na chips. Chips. Kailangan ko ng dagdag na chips. Magpatuloy. Hindi ako naniniwalang makakakuha ka. Nang 8 sunod na sunod. All in na ako. Binibining Santos, ikaw. Oh. Ako. All in. Ako rin. All in. Isang straight flush. Tinalo nito ang lahat.
Nasaan ang chips ko? Chips. Kailangan ko ng dagdag na chips. Magdala ka pa ng dagdag. Ngayon. Ha ha ha. Mga binibini. Wala na kayong chips, di ba? At bukod doon, may utang kayo sa kasino na 250 milyong piso. Ako ang ikatlong binibining Santos ng pamilya Garcia. Akala mo ba napakialam ko sa maliit na halagang ito? Totoo, ang pamilya Garcia ay hindi kapo sa pera. Pero kung ang matandang Ginoong Garcia ay malaman ito, ha? Pero kung lumabas ito kay matandang Ginoong Garcia, Ha? may paraan ako para masigurong mababayaran mo ito. Tingnan mo, kaya sasali ka ba o hindi? %200 balik. Paano mo palalampasin yan? Magiging free trade zone ang port sa susunod na linggo. Impormasyon mula sa loob. Siguradong panalo, ang kailangan mo lang gawin ay ilipat ang kaunting pondo ng publiko dito. Pondo ng publiko. Tama, 100 milyong piso lang. Tinutupad ni Tomastan ang kanyang salita. Bawat sentimo ay babalik sa loob ng 3 araw. Pirmahan mo. Sige, pipirmahan ko. Bayad na ang utang. Ngayon, bigyan mo ako ng mas maraming chips. Binibining Santos, ikaw naman? Pirmahan mo ito, at tutulungan kita. Kapag yumaman ka na, Binibining Santos, huwag mong kalimutang isama ako, ha? CJ, gagawin ko. Ay naku, Nika, iniisip ko, yung kontrata natin, wag na lang nating pirmahan. Puntahan natin si Ginoong Tan at ayusin ito. oh, sige na. Bakit ka nagpapanik? Sabi nila, babalik ang pera, sa loob ng 3 araw. Kapag na-balance mo na ang mga libro, ayos na ang lahat. Pero 100 milyong pisong pondo ng publiko iyon, kung i-audit ni tatay ang mga account, tapos na tayo. Audit ng ano? Wala. Tita Carla, Tita Nika. Pero nandito kayong dalawa, manood kayong magkasama ng balita ngayon. Matuto kayo dito. Hindi pwedeng basta-basta kayong mag-invest. Hay, Sumabog ang proyekto sa pantalan ng kanluran. Tumakas ang mga investor kasama ang pondo. oh nakita nyo. Pagdating sa pag-invest, kailangan maging maingat. Oy, Sinungaling ka. Pinanumpaan mo talaga na magandang deal ito. Nasaan ang pera? mga binibini, alam nyo namang may risk ang investments, di ba? Ganun talaga ang takbo ng merkado. Pero kayong dalawa, swerte nyo, may investor na gustong iligtas kayo. Kung handa kayong iabot ang shares nyo ngayon, Ano? sige na. Dito, please. Nandito na sila. Mag-aalok ako ng 200 milyong piso para bilhin ang shares ninyong dalawa. Pero kailangan nyo itong pirmahan ngayon din. Ang pinagsamang shares namin ay nagkakahalaga ng 400 milyong piso. Panaginip lang yan. Boses niya, bakit pamilyar? HMP. Kung ganoon, maghanda kayo na makulong dahil sa pandarambong. Ihatid nyo sila. Agad, dito po. Sige. Pipirmahan ko. Buisit. Anong gagawin ko? Hindi ko kayang bayaran ang lahat ng perang ito. Binibining Santos, ang bangko ay nanghihingi. Natakpan natin ang margin call bukas. Kung hindi, magti-trigger sila ng sapilitang pagpuksa. Ano ang sinabi mo? Maria. Tamang-tama ang dating mo. Bilis, pahiram ng pera agad. Maria, may sasabihin kami sa iyo. Ano? Naglakas loob ka talagang magsugal gamit ang pondo ng kumpanya at ibinenta mo ang iyong mga shares? Maria, na-set up kami. Maria, Tulungan mo kami. Kung hindi, papatayin tayo ni tatay. Alamin mo para sa akin. Sino sa kumpanya ang nagkaroon ng pagbabago sa kanilang mga shares kamakailan? Binibining Santos, may nakita kami.
Sa ilalim ng mga pangalan ni Binibining Santos at Ginoong Jose, pareho silang nakakuha ng dagdag na 10% na shares. Ano? Maligayang bati, nanay. Malapit mo nang makuha ang karapatan sa mana. Ang kwentador mo naman. Oo nga pala, Jose. Ang nanay mo dito ay hindi pa nakakapagbigay sa'yo ng regalo. Para sa'yo ang fountain pen na ito. Sana magustuhan mo. Salamat, nanay. Gustong-gusto ko ito. Pangako, aalagaan ko itong mabuti. Nanay, ngayon naman ang turn ko na magbigay sa'yo ng regalo. Ha? Binibining Santos, ako ang pinuno ng ortopedya sa pangkalahatang ospital ng distrito. Ang plano sa rehabilitasyon ng iyong paa ay naaprubahan na, at maaari ka ng ma-ospital para sa paggamot sa loob ng 3 araw. Nanay, sabi ko sa'yo gagaling talaga ang paa mo. Inasikaso ko na ang lahat. Gamitin ang takip ng paggamot sa ibang bansa para makapagpagamot ng palihim, para walang makasira. Salamat, Jose. Para makuha mo ang iyong pwesto bilang tagapagmana ng may dangal at pagmamalaki. Mula sa akin sa nakaraang buhay ko, ito ang pasasalamat para sa'yo. Binibining Santos, anong dahilan ng pagpunta mo rito? Kailangan kong ipaayos ang isang tao. Isang target? May balita na, parang may. Malas ka nitong huli, Binibining Santos. Malas? Maayos naman ang lahat sa akin, salamat. Ang dalawang yon, sina Elena at Jose. Nag-ambush sila sa akin at sa mga kapatid ko. Sinisikap nilang makipagkumpetensya sa akin para sa posisyon ng tagapagmana ng pamilya Garcia. Kaya unahin ko na lang silang alisin. Nakakalungkot. Nasa ibang bansa si Elena para magpagamot, wala sa abot ko. Ang perang ito ay para sa buhay ni Jose. Malinaw. He he he. Deal. Gawin mong malinis. Gawin mong parang aksidente. Huwag mong pabalikin sa akin. Isipin mong tapos na. Ha 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 ha. Ay nako, Hoy, habulin siya. Bata, Sige, takbo. Bakit ka tumigil sa pagtakbo? ang binatang amo. Kung ako ikaw, susuko na ako. Nakikita mo ba ang daang ito? Binarikahan ko na ito, walang sasagip sa'yo. Ginoo, huwag ka nang mag-aksaya ng hininga. Makinig ka, sarado na ang daang ito, walang sino man ang sasagip sa'yo. Sabihin ko sa'yo, ang minamahal mong tita Maria ay gumastos ng malaking halaga para masigurong ligtas kang makakalabas. Wisit, si Maria naman. Hindi ko ito matatanggap. Sa buhay na ito, dapat ay magkasama tayong namumuhay ng maayos, nanay. Oras na para ihatid ka. Ha? Sino ba ang nagbigay sa'yo ng kapal ng mukha? Para makapanghimasok sa anak ko. Nanay. Nanay, ang mabinti mo, sila ay... Jose, hindi mo kailangang matakot. Nandito ako para iuwi ka. Nanay, alam kong ikaw ang magliligtas sa akin. Huwag kang mag-alala. Ipagtatanggol kita, ano man ang mangyari. Si Maria ang nagutos sa'yo, di ba? HMPH. Sabihin mo ang totoo, siya ba o hindi? Ang mga nagwawagi ang nagsusulat ng kasaysayan, ang mga natalo ay nabubura. Wala nang ibang dapat pag-usapan. Tatanungin kita sa huling pagkakataon, siya ba o hindi? Oo. Oo, oo, oo.
Maria. Ngayong araw, pinagsama-sama mo ang lahat dito. Ano ang problema? Nasaan sina Elena at Jose? Tatay, gusto ko lang na magsama-sama tayong pamilya para magkaroon ng masayang salo-salo. Tungkol sa kanila, wala akong ideya. Malamang nalaman nila ang balita tungkol sa pagkalagutan ng hininga ng bata. Ikaw, ang binti mo, at ikaw, paano mo nagawa? Paano? Si Jose ay nasa mabuting kalagayan. Siguradong labis ang iyong pagkabigo. Elena, ang binti mo. Lolo, naayos na ang binti ni nanay. Ano nang nangyayari? Bakit buhay pa ang batang ito? Tita Maria. Aalis ka na agad? Tita Maria, hindi ka makakalabas. Ang hapunan ng pamilya ngayong gabi, hindi kumpleto kung wala ka. Jose, anong ibig mong sabihin? Tita Maria, 2 buwan na ang nakalipas. Para makuha ang lupain sa distrito ng Timog. Ginamit mo ang mga ari-arian bilang garantiya sa utang sa bangko. Ngayon, nalulunod na siya sa utang. At sina Tita Carla at Tita Nika, para mabayaran ang kanilang mga utang sa sugal, ninakaw nila ang pondo ng kumpanya. Lahat ng ito ang ebidensya. Vivian, huwag kang tumakbo. Hindi pa tapos si tatay. Talagang napakagagaling kong mga anak. Tatay, nadaya rin kami. Patawarin mo kami. Lumabas kayo. Hoy, siya yon, ang babaeng ito. Nagbayad sa akin para patayin ang batang Ginoo. Maria, Naglakas loob kang subukang patayin ang sarili mong anak. Hindi, Ginoo. Impossible yon. Binabangka lang niya siya, Ricardo. Dapat maniwala ka sa akin. Hindi ko ginawa yon. Silang dalawa. Sila ang nasa likod nito. Ay, pakiusap. Kahiya-hiya ka. Ipinahiya mo ang pamilya natin. At sila, ngayon sabihin mo sa akin. Paano siya dapat parusahan? Lolo, kahit na siya ang nanganak sa akin, wala siyang ginawa kundi saktan ako. Sa tuwing may pagkakataon, sinusubukan niya akong patayin. Makipot ang isip niya, hindi niya kayang pasanin ang responsibilidad. Lolo, kung ibibigay mo sa kanya ang karapatan sa mana, ang pamana ng pamilya Garcia, masisira ito sa isang iglap. Iminamungkahi ko. Natanggalin sa kanya ang karapatan sa mana. Sinasabi kong hayaan nating si nanay ang maging tagapagmana ng Santos Group. Hindi pwede. Akin ang upuang iyan. Tatay, Ginoo, kung pakikinggan mo sila ngayon, at tanggalin si Maria bilang tagapagmana, ako, magpapakamatay ako rito mismo. Evelyn, ilapag mo yan. Ilapag mo ang hairpin na yan. Mahigit 20 taon mo nang ginagawa ang trick na yan. Hindi ka pa ba nagsasawa? Elena, ikaw, hindi mo lang matanggap na maayos ang buhay ni Maria. Walang silbi ka naman sa lahat ng mga taong ito. Ngayong gumaling na ang mga binti mo, gusto mong nakawin muli ang posisyon ni Maria. Kailan pa naging ganyan ang mundo? Tama na, kayong lahat. Nagkagulo ang pamilya natin. Sobrang sama na nga. Hindi ngayon ang tamang panahon para pag-usapan ang pagpapalit ng tagapagmana. Ricardo, Pero ikaw, paano napunta sa iyo ang kontratang iyon? Huwag mong sabihin na ang mga kapatid mo ang gumawa ang ganitong uri ng kasuklam-suklam na gawain. Sa likod ng mga eksena, ikaw siguro ang may pakana, ang gagaling ng mga anak ko. Maaaring, mga walang kwentang tanga silang hindi na matutulungan. O kaya naman, puno sila ng masamang hangarin at masasamang intensyon. Kayo lahat dahil lang sa karapatan sa mana, nag-aaway-away kayo at pinapasok sa gulo ang pamilya. Hindi totoo yan, Lolo. Nandyan ang ebidensya. Tama na, Jose. Sa harap ng mga taong ito, ang interes ng pamilya ay mas mahalaga kaysa katotohanan. Lene, sa pamamagitan nito, ipinahahayag ko na simula sa araw na ito, ang Santos Group ay ganap ng mapapasailalim sa kontrol ni Maria. Nanay, Jose, nadidismaya ka ba sa akin? Wala nga akong kapangyarihan na ipagtanggol ka. syempre hindi. Makinig ka para sa akin. Ikaw ang pinakamagaling na nanay sa buong mundo. Nagpasya pa rin si tatay na ibigay ang mana ng pamilya Garcia kay Maria. Kung ayaw nila sa atin dito, pupunta tayo kung saan tayo gusto. Akala nila talo na tayo, pero ang tunay na laro ay nagsisimula pa lang. Jose. Ginong Lim, Oh, siya nga.
Ang tagal nating hindi nagkita, Jose. Anong ginagawa mo rito? Elena, ilang buwan na tayong hindi nakikita. Bakit ang lungkot mo? Ginoong Lim, 5 minuto kang nahuli. Heh, Ano ba ang nangyayari? Nanay, sa pagitan lang ni Ginong Lim at ko ang usapang ito. Isang kasunduan sa pagitan lang naming dalawa. Ginong Lim, ano yon, Jose? Nasaan ang nanay mo? Bakit hindi siya sumama sa'yo? ako lang ang pumunta rito para makipag-usap sa negosyo sa iyo. Anong klaseng negosyo? Oh, hahaha. Sige, kung dumating man ang araw na yon, tulad ng sinasabi mo, kami tatlo ay magtataas ng baso ng magkakasama. Para sa pamilya Garcia. Dahil sa kanilang pagkabulag, lahat ito ay ideya ni Jose. Ako ang maglalabas ng puhunan at gagamit ng koneksyon ng Lim Group. Kayo naman, ang magiging utak. Tayo na ay magsama-sama at magtayo ng Liwanag Group. Ano sa palagay mo? Gil. Luis, simula ngayon. Ang Santos Group ay kay nanay na. Nanay, kahit hindi na ako parte ng pamilya Jose ay pagkatapos ng lahat, iyong sariling laman at dugo. Paano kung bumalik siya para sa'yo balang araw? Paano naman ako? Paano ko haharapin yun? Huwag kang mag-alala, Luis. Ikaw, ang magiging tanging anak ko, at ang nag-iisang binata ng pamilyang ito. Tungkol naman sa dalawang iyon, sina Elena at Jose. Sila'y mga kahabag-habag na talunan lang. Binibining Santos. Binibining Santos. Bakit ka nagmamadali? Tingnan mo ang itsura mo. Binibining Santos. Napakasama ng balita. Masama? Anong napakasama? Simula ngayon, ako na ang mamamahala sa Santos Group. Ang kumpanya ay lalago lamang. Magiging mas maayos araw-araw. Hindi, Binibining Santos. Ang Lim Group ay kakansela lang ng lahat ng kasunduan nila sa atin. Ano? Ang laro, opisyal nang nagsimula. Unang hakbang, tutukan ang pangunahing negosyo ng Santos Group na isang siglo nang umiiral. Bakit? Nakikipagtulungan tayo kay Ginoong Lim. Hindi ba't laging maayos ang takbo? Sabi ni Ginoong Lim, ang CEO ng Liwanag Group, ang nag-utos sa kanya na gawin ito. Liwanag Group. Ano? Imposible. Nanay, tingnan mo. Grabe. Ang pangulo ng Santos Group na si Maria Santos ay lubog na sa krisis sa utang. May utang na daan-daang milyon. Sino ang may gawa nito? Sino kaya sa mundo ang may gawa nito? Balitang panibago, si Carla Santos, ang ikatlong anak na babae ng pamilya Garcia, at si Nika Reyes, ang ikaapat na anak na babae ng pamilya Garcia, ay pinaghihinala ang sangkot sa pandarambong. Opisyal ng imbestigahan ng AFC. Hoy, narinig mo ba? Ang Santos Group, bigla-bigla na lang, ay gumuguho sa kalit kanan. Ang daming eskandalo. Sino ang nakakaalam kung ang kumpanya ay makakaligtas pa kaya ngayon? Saan ka man pumunta, balita tungkol sa Santos Group ang naririnig mo. Sino ba ang hindi nakakaalam sa nangyayari? Oo nga, tama ka. Hoy! May tsismis ako. Ang Lim Group at Liwanag Group ay nag-aalok ng triple na sahod para kunin ang mga dati ng empleyado ng Santos. Ano? Sabihin mo nga ang detalye. Kung hindi ngayon tayo lilipat, kailan pa? Eksakto. Sinasabi mo ba na dapat tayong maghintay hanggang mabangkarote ang Santos Group at mapaliyas ng walang-wala? Gusto mo bang ulitin yan? Haha. Kung hindi ngayon, kailan pa? Hindi ganoon. Binibining Santos, hindi ko ibig sabihin. Mukhang malaki ang problema mo sa kumpanyang ito at sa akin. Aalis ka sa Santos? At saan ka pupunta? Liwanag Group. Tama. At sigurado akong, marami sa mga tao rito, ang pareho ang iniisip. Oo. Kunin niyo ang gamit niyo at umalis kayo. Ngayon, may iba pa ba? Lumapit kayo. Ako rin. Layas. Lahat kayo lumabas sa gusali. Sige, mga kasama, umalis na tayo dito. Bilis! Paano mo nagawa na maagaw ang Santos Group? 3 araw. 3 araw lang. At nagawa mo nang bumagsak ang halaga ng Santos Group sa merkado ng 30%. Tatay, may gagawin ako, pangako. Ano pa ba ang magagawa mo? Gino, bakit ang tindi ng trato ninyo kay Maria? Kakakuha lang niya sa kumpanya. Paano naging kasalanan niya ito? Nakikiusap ako, tulungan ninyo akong makahanap ng paraan. Iligtas ninyo ako, nagkamali ako. Sa puntong ito, ano pa ba ang magagawa ko?
Kung ibibigay ni Lolo ang Santos Group sa kanya, mawawasak sa isang iglap ang sentenaryong pamana ng pamilya. Tapos na ang angka ng Garcia. Huwag mong sabihin yan, tatay. Nagsumikap ka ng ilang taon. Marami kang kilalang malalaking boss. Lapitan mo lang sila at humingi ng tulong. Mamalimos ka sa kanila. Para mailigtas ang Santos Group. Pakiusap, tatay, pakiusap. Nakikiusap ako sa'yo, tatay. Napaka-inosente mo. Kung hihingi ako ng tulong sa kanila ngayon, parang sinasabi ko na sa kanila, ang Santos Group ay nasa huling hininga na. Anak kita, kung naisip mo yan, sa tingin mo hindi ko naisip yan. Pero ngayon, sadyang hakbang ito ng mga lim laban sa atin. Sinabi na ni Ginoong Lim, sinumang maglakas loob na tumulong sa atin, ay kalaban nila, hindi ko talaga maintindihan. Ano ba ang ginawa mo para magalit ang mga lim? Si Victor. Ayon kay Ginoong Lim, ang CEO ng Liwanag Group, ang nag-utos sa kanya na gawin ito. Ang Liwanag Group ay nag-o-offer ng triple ang sahod sa mga dating empleyado ng Santos Group. Liwanag Group. Tama, Liwanag Group. Sila nga. Liwanag Group, Mukhang gawa ito ni Vincent. Malamang sinusunod lang niya ang utos ng boss ng Liwanag Group. Liwanag Group. Sino sila? Saan ba sila nanggaling? Hahanapin ko ang boss nila ngayon din. Makikiusap ako para iligtas ang pamilya natin. sandali. Alam mo ba kung sino ang nagpapatakbo ng Liwanag Group? Kaya sabihin mo sa akin. Bakit ba tayo tinatarget ng Liwanag Group? May ideya ka ba? O kaya, dumalaw na lang tayo ng personal sa boss ng Liwanag Group. Pagkatapos nito, mag-uusap tayo. Gino. Nanay. Jose, sa tingin mo, hahanapin talaga tayo ni tatay. Wala siyang ibang choice. Lolo. Anong ginagawa mo rito? Lolo, saan ka pupunta? Sasamahan kita. Paano mo nalaman na pupunta ako sa opisina ng presidente sa third floor? Lolo, magulo ang pamilya Santos nitong mga nakaraang araw. Hindi pa natatapos ang financial scandal ng tatlo kong tita. Bumababa pa rin ang stock at ilan na ang mga lobong nakapaligid ngayon. Naghihintay na gibain ng Santos Group? Paano mo alam ang lahat ng ito? Lolo dito. Ano? Ikaw pala? Lolo, hindi ba sa tingin mo maganda ang pangalang Liwanag Group? Yung liwanag ba ang dahilan? O dahil kay Elena? Kayong dalawa. CJ. Kaya pala ito ang nangyayari sa likod ng mga eksena. Ikaw pala ang nasa likod nito. Liwanag Group nakikita ko. Ngayon ko lang naintindihan. Ang totoo mong hangarin. Ang ina at ang anak. Nagkaisa para wasakin ang Santos Group. Tatay, mali ang pagkakaintindi mo. Sino ba ang sumisira sa Santos Group? Hindi ba yung tagapagmana na laging pinapaboran mo? Ang minamahal mong kahalili, si Maria. At ang dalawa niyang kapatid. Kaya dahil ito sa akin, dahil hindi ko ibinigay sa iyo ang karapatan sa mana. Kaya naghihiganti ka sa buong pamilyang Garcia. Lolo, niloloko mo lang ang sarili mo. Sinabi na namin sa'yo dati ni nanay, ang pagpasa ng kumpanya kay Maria ay parang paghuhukay mo ng sarili mong libingan. Walang kakayahan sina Tita Carla at Tita Nika. At si Maria, bata lang siya. Naloko siya, umaabot na sa daan-daang milyon ng utang. Alam na alam mo na ang may kakayahan ay si nanay. Pero ano ang ginawa mo? Para sa kapakanan ng pamilya. Para sa tinatawag na katatagan ng grupo. Pinagkibit balikat mo na lang. Ano ba ang totoo mong layunin? Ano ba talaga ang gusto mo? Tigilan mo yan. Ano ba talaga ang gusto mo? Sabihin mo na lang ng direkta. Ang gusto lang namin ay makatarungang hustisya. Sumuwi ka sa batas, magdusa ka. Gumawa ka ng krimen, harapin mo ang parusa. Kung ipagkanulo niya ang interes ng Santos Group, karapat dapat siyang palayasin. Elena, naiintindihan kong galit ka.
Pero kapatid mo pa rin siya. Namayapa ang nanay ko noong bata pa ako. Kaya wala akong kapatid. Kahit ayaw mong aminin, kapatid mo pa rin siya. Kapag umunlad ang Santos Group, lahat tayo'y asenso. Kapag bumagsak, lahat tayo'y madadamay. Naiintindihan mo yan, di ba? Lolo, kung tama ang alaala ko, ikaw mismo ang personal na nagpalayas sa akin at kay nanay sa Santos Group. Ngayon umuunlad na ang Liwanag Group. Ano naman ang nangyayari sa Santos? Nalulunod sa utang ang Santos. Bumagsak ang mga stock nito. Nagsisialisa na ang mga shareholder. At baka sakaling, ang aming Liwanag Group ang pumalit. Kaya Lolo, maaari na ba tayong mag-usap ng maayos? Tumatanda na ako. Hindi na ako katapat niyong mga bata. Elena, malaki ka na. Napakalakas mo na. Kung makikita ka ngayon ng nanay mo, siguradong ipagmamalaki ka niya. Lolo, malalampasan ng Crestlight ang krisis na ito ng Santos Group. Pero kapalit nito, ia-anunsyo mo sa pulong ng lupon na ang nanay ko ang tanging tagapagmana ng Santos Group. Kapag nalampasan na ng Santos Group ang krisis na ito, i-anunsyo kong ang Santos Group ay ipapasa kay Elena. Lolo, ang kasunduang ito lamang ay hindi sapat para mapanatag ako. Para sa ganitong klaseng deal, hindi ba dapat magpakita ka ng mabuting hangarin? Ha ha ha. Sapat na ba ang mabuting hangaring ito? Para sa'yo, Ang galing, Lolo! Nanay, hindi pa ba nakakauwi si tatay? Hintayin na lang natin sandali. Ginang, sinabihan ako ni Ginoo na ipaalam ito sa inyo at kay Binibining Santos. Nasuspinde muna siya sa Santos Group. Ano? Lumabas ka. Nanay. Maria, narinig mo ba iyon? Hindi niya tayo pinahalagahan kailanman. pagkatapos maayos ang usaping ito, pagtutuusin natin ito. Bago siya umalis, sinabi ni tatay na aayusin niya ang mga bagay sa akin pagbalik niya. Hindi niya. Palalayasin ako sa Santos Group, di ba? Impossible. Ibinigay na natin ang lahat sa Santos Group. Anong karapatan niyang palayasin ka? Ano na ang gagawin natin ngayon? Ang pwesto ng tagapagmana sa pamilya Garcia. Hindi naman talaga ibibigay iyan ni tatay kay Elena, di ba? Ricardo Garcia. Kung wala kang awa, hindi rin ako magpapatalo. Hindi mo na kailangang sumunod pa. Kaya ko na mula rito. Sige, tatay. Pwede ka nang bumalik. Lolo, Tatay. Tatay. Lolo. Tatay. Lolo, gising na po. Tatay. Ang doktor, tungkol sa tatay ko. Kumusta na siya? Ang kalagayan ng pasyente ay hindi maganda. Richard. 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 Hindi ka pwedeng pumasok dyan. Richard, kung may mangyari sa'yo, ano ang gagawin ko? Tigilan mo na ang pag-iyak. Huwag kang susuko ngayon. Nanay, kumalma ka. Maging matatag ka. Richard. Lahat kayo. Richard, huwag mo akong iwan. Richard. Richard, huwag mo akong iwan.
Richard. Richard. Richard, wag mo sana akong iwan. Richard. Lahat, umalis na kayo. Kailangan kong mag-isa, kasama si Richard. Tara na. Tara na. Richard. Richard. Ano ang nangyari kay Richard? Binibining de la Cruz. Ang aksidente ang nagdulot ng sakit na Alzheimer ni Ginoong Garcia na lumala ng husto. Pwede siyang gumising. Pero, magkakaroon lamang siya ng maikling sandali ng kalinawan. Wala na bang magagawa, kahit anuman? Ako ang nagsasabi, Binibining de la Cruz. Gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang matulungan si Ginoong Garcia na gumaling. Mali ka. Gusto kong manatili siya kung nasaan siya. Eksaktong ganito. At huwag nang gumising muli. Ito ay sapat na para mabuhay ka ng maayos habang buhay. Gusto kong magkaroon siya ng mapayapang pahinga. Natatakot ako na kung siya ay gumising. Masyado itong masakit. Nauunawaan ko, Binibining de la Cruz. Ako'y ayusin ang kanyang gamot. Hayaan nating makatulog ng mahimbing si Ginoong Garcia, ang pinakamagandang tulog sa buhay niya. At tandaan, huwag mong papapasukin dito si Elena o ang kanyang anak. Nanay, hindi ba kakaiba ito? Na-aksidente si Lolo pagkatapos lang pirmahan ang kasunduan? Ano sa palagay mo? Hindi ko alam. Parang napaka-kumbinidensya lang. Nanay, yung kasunduan na pinirmahan ni Lolo, hindi natin dapat ito mapunta sa maling kamay. Babalik ako mamaya para tingnan siya. Tara na. Oh, Ginoo. Ginoo. Elena, alam ko na. Nakakahiya naman at hindi siya karapat-dapat. Walang bisita sa liig. Kami ay kapamilya, bakit hindi mo kami papasukin? Ang pasyente ay nasa vegetative state. Kailangan niya ng ganap na katahimikan. Naaksidente lang ang tatay ko. May karapatan kaming makita siya. Umusad ka. Sino ang doktor dito? Ikaw o ako? Kapag sinabi kong hindi, hindi talaga. Guardia! Guardia! May 2 tao na nagkakagulo dito. Palabasin mo sila ngayon din. Nanay, umalis muna tayo! Bantayan mo ang lugar na ito, naiintindihan mo? Walang papasok. Jose, tungkol kay tatay. Hindi man lang nila pinapayagan ang pamilya na dumalaw. Gaano kaya siya kasakit? Nanay, sa tingin ko, sinasadya lang nilang hindi tayo papasukin. Sa tingin ko, mainga sa panganib si Lolo. Hoy, Ginoong Lim, pwede mo bang imbestigahan ito para sa akin? Tara na. Ginoong Lim, nakarating ka. Jose, ang pamilya Garcia ay puno ng sorpresa. Hindi lang nag-aawayan sa inyong sarili, kundi nagbabalak pang patayin ang sariling asawa. Ano? Magsalita ka. Ngayon din.
Sinabi sa akin ni Eva, kapag pinatay ko ang matandang lalaking iyon, babayaran niya ako ng 2,000,000 piso. Hindi lang iyon. Sinuhulan pa niya ang doktor ng pamilya. Para palihim na dagdagan ang dosis ni Ginoong Garcia. Para gawin siyang gulay. Gambalain mo siya! Gagawin ko. Doktor, sumama ka sa akin, bilis. Kama 6. Bumagsak ang presyon niya. Bilisan mo! Lolo, ako ito, si Jose. Pakiusap, magising ka. Sino ang nagpapasok sa'yo rito? Anong ginagawa mo rito? Hospital ito, alam mo ba? Anong ginawa mo sa tatay ko? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Kung patuloy kang magbibintang, tatawag ako ng seguridad. Kung gayon, mas mabuting ipaliwanag mo ito. 2,000,000 dolyar ang biglang lumabas sa account mo. May paliwanag ka ba? Ako. Kung magsasabi ka ng totoo ngayon, maari mo pang itama ang pagkakamali mo. Kung hindi, may pipilit sa iyong magsalita. Ang ginawa ko lang ay pinalakas ang dosis ng pampakalma sa kanyang para manatili siyang walang malay. Wala na akong ginawa pang iba. Napakagaling mong doktor! Sigurado akong matutulungan mo si Lolo na magising sa lalong madaling panahon. Lolo, Anong nangyayari? Anong nangyari? si Eva ang nagplano ng banggaan ng sasakyan para maospital ka at maagaw ang kapangyarihan. Ang aksidenteng iyon. Gawa ni Eva. Siya ang may gawa nito. At si Lolo, ang tagal mong nawalan ng malay. Dahil binayaran ni Eva ang pribadong doktor para patayin ka ng tahimik. Sabihin mo sa kanya ang ginawa ni Eva. Ikaw ang magpaliwanag. Ang banggaan ay dapat lamang mag-trigger ng iyong sakit na Alzheimer, Ginoong Garcia. Pero pinagawa sa akin ni Eva na bigyan ka ng mga iniksyon at gamot para manatili kang nasa koma. Tapos pagkatapos ng 1 buwan, mamamatay ka sa iyong pagtulog. Ahas! Kami niya ay namuhay ng magkasama ng mahigit 20 taon. At siya talaga. Gusto akong patayin? Pinagsama-sama ko kayong lahat dito ngayon upang mag-anunsyo ng isang malaking bagay. Simula bukas, si Maria ang mamumuno sa Santos Group bilang chairwoman. Nasa koma pa rin si Lolo. Lola! Hindi ba't masyadong maaga ang paggagaw ng kapangyarihan na ito? Nasa koma ang matandang lalaki at nawawala ng direksyon ang grupo. Bukod pa riyan, noong malay pa ang matanda, sinabi niya nga na si Maria ang dapat mamahala sa mga gawain ng grupo. Kaya ang pagkuha ng pwesto ni Maria ay nararapat lamang. Bago ka umakyat, Tita Maria, naisip mo na ba kung paano mo babayaran? Ang 600,000,000 dolyar na utang na iyon? Bata ka lang. Anong karapatan mong banggitin iyan? Maria, bantayan mo ang iyong bibig. Nasa krisis sa utang si Tita Maria. Nagnakaw ng pondo sina Tita Carla at Tita Nika. Sa kumpanyang ito, ang mga katulad mo dapat matagal nang pinalayas sa Santos Group. Kaya ngayon, ang tanging karapat-dapat ay si nanay ko, di ba? Elena Cruz. Si Elena Cruz. Hindi ako katulad mo. Tungkol naman sa krisis ng Santos Group, nalutas ko na iyon. Ang posisyon ng tagapagmana ay akin at ako lang. Bakit hindi mo sabihin sa akin? Paano mo ba talaga ginawa yon, Tita Maria? Ang boss sa Liwanag Group ang tumulong sa akin para maayos yon. At sinabi pa nila na malaki ang tiwala nila sa akin. Hindi lang nila iniligtas ang Santos Group. Sinabi rin nila na mag-i-inject sila ng malaking pondo. Nanay, yan ang pinakakatawa-tawa na narinig ko sa buong taon. Ikaw. Ay talagang napaka-inosente. CJ, tumawa kayo. Sige, tumawa kayo. Tumawa kayo ng todo. Kapag ako na ang namamahala sa Santos Group, sisiguraduhin kong kayong dalawa ay hindi na muling masaya. Ano ang sinabi mo? Ang Liwanag Group. Ang sumusuporta sa'yo. Kanina mo pa sinasabi kung sino ang sinusuportahan ng Liwanag Group.
Ginoong Lim. Ngayon, ang Santos Group ay may pulong ng pamilya, kaya hindi kami tumatanggap ng bisita. Mangyaring umalis na kayo. Narito ako bilang kinatawan ng Lim Group upang maghandog ng regalo sa bagong tagapagmana ng Santos Group. Ano, hindi ba ako welcome? Bukod pa riyan, ang dalawang pinuno ng Liwanag Group ay nandito mismo. Hindi ba magiging bastos kung hindi tayo magbabasyan? Ginoong Lim, ano ang ibig mong sabihin? Hayaan niyong ipakilala ko sa lahat. Ang mga nagtatag ng Liwanag Group. Si Elena Cruz, ang bata, at si Jos Reyes. Impossible. Kahit sila pa iyan, ano naman ngayon? Kung kaya naming iligtas ang Santos Group ninyo, tiyak na kaya rin naming gibain ito. Hindi mo pa ba nakikita kung sino ang pinakamainam na tagapagmana? Siyempre. Ako ang magdedesisyon kung sino ang may karapatan. At yun na yun. Ako ang pinuno ng pamilya Garcia. Ang mga usapin ng pamilya Garcia ay natural na ako ang magpapasya. Ulitin mo. Sino ang namamahala sa pamilya Garcia? Ginoo, gising na po kayo. Ulupong, Tatay, ano pong pinagsasasabi ninyo? nag-hire siya ng hitman para patayin ako. Paano siya hindi magiging ulupong? Ngayong nandito ka na. Maging saksi ka para sa akin. Ano sa palagay ninyo, Ginoong Chen? Nag-hire si Eva ng hitman para patayin ako. Nag-hire si Maria ng tao para saktan ang apo ko. May dalawa pa akong anak na babae. Sina Carla at Nika. Na ilang taon nang sumisira sa interes ng pamilya natin. Nagpasya na ako. Natuluyan silang tanggalin sa rehistro ng pamilya. At palayasin sa pamilya Garcia. Sina Lolo, Lola at Tita Maria ay nag-hire ng hitmen, hindi lang dapat palayasin sa pamilya. Jose, ano sa palagay mo ang dapat gawin sa kanila? Dapat harapin nila ang legal na kaparusahan. Ano? Ikaw na pasaway. Gagapangan ko ang bibig mo. Ginoo. Ginoo, mali po ako. Nawala ako sa sarili ko. Nagkamali po ako. Talagang mali po ako, Ginoo. Ginoo, isipin mo ang ilang dekada nating pagsasama. Bilang mag-asawa, pabayaan mo na lang ako ngayon. Pabayaan mo na lang ako. Umalis ka. Ngayon mo lang naalala ang pag-aasawa natin. Nang mag-hire ka ng hitman para patayin ako, naisip mo ba tayo noon? Tatay, hindi mo pwedeng gawin ito. Tatay, hindi mo pwedeng gawin ito sa akin. Ang dami kong pinaghirapan para sa pamilya Garcia sa mga nakaraang taon. Lahat ng oras ko, inilaan ko. Malaki ang naiambag ko sa Santos Group. Hindi mo pwedeng paniwalaan lang ang sabi ng isang bata. At ipakulong ako. Tatay, tungkol sa Santos Group. Ako pa rin ang mamamahala, di ba? Mamamahala. Nagdesisyon na ako. Naipasa ang Santos Group kay Elena at Jose. Hindi pwede. Naibigay ko na ang kasunduan sa mana. Kay Lola. Akala mo ba na pagpunit sa kasunduan ay makakapagbago sa katotohanan na ang nanay ko ang tagapagmana ng Santos Group? Ang kanyang posisyon bilang tagapagmana. Inihahayag ko na si Elena, ang magiging chairman ng Santos Group. Si Jose ang magiging pangunahing tagapagmana. Impossible. Impossible. Talagang imposible. Hindi ba ako dapat ang pangunahing tagapagmana? Bakit ikaw ba? Kailangan nang tapusin ang kalokohang ito. Jose, Ang paboritong anak ni Mommy, tulungan mo ang nanay mo. Makiusap ka sa kanya, mamakaawa ka kay Lolo. Pakiusapan mo si Lolo na huwag akong ipakulong. Please, Jose. Maria, mali ang lahat ng akala mo. Anak ko si Jose. Mula ng araw na iwanan mo siya, hindi mo na siya maaangkin pa. Alam mo ba, dapat kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikilala ang napakagandang nanay na ito. Kung alam ko lang na ganito ka magiging. Noong ipinanganak kita, dapat noon ko pa pinatay. Mga gwardya, palayasin niyo sila. Ginoo. Ginoo, wala akong kasalanan, panunumpa ko. Pakiusap, Ginoo. Elena, tumatanda na ako. Ang Santos Group ay nasa iyong mga kamay na ngayon. Lolo, kami ni nanay ay papatakbuhin ng maayos ang grupo at napagkasunduan na namin na pagsamahin ang Liwanag Group at Santos Group para buuin ang Liwanag Holdings Group. Perpekto. Binabati kita, Elena. Nadala ko na ang Liwanag Group ng daan-daang milyon sa mga bagong kontrata. Ipagdiwang natin ang paglunsad ng ating bagong tatag na Liwanag Holdings Group. Salamat.